Samantala, kanselado na rin ang mga pasok sa mga paaralan sa ilang bayan sa Northern Samar, epekto ng malakas na pagyanig na lumindol sa Davao Oriental kaninang umaga. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nagkansilaan ang pasok ang ilang mga paaralan dito sa lalawigan ng Northern Samar matapos na maramdaman ang lindol kaninang umaga matapos ang malakas na pagyanig o pagtama nito sa Davao City. Kabilang sa nagkansila ang University of Eastern Philippines Katarman, inatasan ng University President Dr. Cherry Oltra na kansilahin ang lahat ng academic activities ngayong araw. Wala namang naiulat ng mga napinsala dito sa Northern Samar. Kabilang rin sa nagkansila ng pasok ang elementary at high school sa ilang mga bayan sa lalawigan. Ayon sa ulat ng PDRRMU Northern Samar, naramdaman ang 3 to 4 intensity dito sa probinsya. Ayon pa rin sa nasabing opisina, hindi kasali ang lalawigan ng Northern Samar sa tsunami warning batay sa advisory ng PHIVOLCS. Gayunpaman, nananawagan ngayon si Northern Samar Governor Harris Ungchuan sa lahat ng Nortihanon, sa lahat ng mga residente dito sa probinsya na maging alerto, panadaling handang sarili sa kahit anumang kalamidad. Nagapanik at naalarma naman mga residente na maramdaman ito sa lalawigan. Nagsilabasan na lahat sa kanilang mga opisina at sa mga malalaking establishmento. Agad naman na pinauwi ng maaga ang mga estudyante matapos na magsilabasan rin sa kanilang mga classrooms. Wala namang naiulat na nasugatan maliban lamang sa na-post sa social media na hinimatay dahil sa sobrang takot. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Pantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustudiya ngayon ng Villasis Police Station ng isang estate-level individual na si alias Paner, 42 anyos, residente ng Villasis. Matapos na makumpiska sa bahay nito ang 5 gramo ng hinihinalang shabu na nakasilid sa 4 na plastic sachet na may street drug price na 34,000 pesos. Batay sa ulat ni Chief of Police Major Edgar Alan Serquiña, 1:30 ng madaling araw kanina, kasama nila ang tropa ng Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO ng SLB ang search warrant na pinalabas ng presiding judge ng RTC Branch 50 Villasis sa bahay ng drug suspect, kasamang ilang barangay official nang halugugin ang bahay nito at dito'y nasamsamang 4 na plastic sachet na naglalaman ng shabu at iba pang mga drug paraphernalias. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.